again, good afternoon to everyone. We have united here today to witness the union of two hearts. Jenny and Franknell would like to profess before us all their intention to walk the path of life together. They are born to be together, and together they shall be forever. Ladies and gentlemen, let us all stand as we witness the entourage. Now prepare your hearts as we witness a beautiful moment filled with love and tradition. Please welcome the most beautiful and radiant bride, Miss Jenny Guevara Katchan, to be escorted by her mother, Mrs. Lisa Katchan, and her uncle, Mr. Chito Katchan. Let's shower them with our warmest applause as they grace us with their presence and journey forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own. Before we commence with the joyous celebration ahead, let us take this moment to center our hearts and minds through prayers. I kindly request everyone to please rise as we begin with an opening prayer to bless this auspicious occasion. Blessed is the star and the house and the place and the city and the heart and the mountain and the refuge and the cave and the valley and the land and the sea and the island and the meadow were mentioned of God has been made, and His praise glorified. Kapangyarihan. Sino mang marapating mo ay niloloob mong makalapit sa pinakadakilang karagatan. At sino mang naisin mo ay pinagkalooban mo ng karangalang makilala ang iyong napakatandang pangalan. Sa lahat ng nasa langit at lupa, walang sino mang makatututol sa pagsasakatuparan ng iyong nagaharing kalooban. Buhat sa lahat ng walang hanggan, ay pinamahalaan mo ang buong santinakpan. At magpakailanman, ay magpapatuloy kang mamahala sa lahat ng kinapal. Walang ibang Diyos liban sa iyo. Ang ganap na makapangyarihan, ang pinakadakila, ang ganap na malakas, ang ganap na marunong. God is the most glorious. Allow our friends, you may now have your seats. It is with great pleasure that we now turn our attention to a special talk on marriage or Baha'i marriage that will be presented by the local spiritual assembly of Kahel, the Secretary, Mrs. Luz Biminda Sarco, as she shares insights and wisdom on this sacred union. May we give her our full attention and appreciation. Mananda aming kakabsat, kat may dingay ko kanya di kasuratan ni ako Bahaw. Ipinahayag ni Bahaw na ang pag-isang dibdib ng bahay ay kinakailangan ng pahintulot ng nabubuhay na magulang. Itinataw niya ang batas na ito upang palakasin ang balangkas ng lipunan, upang lalong magkasama ang mga bintis sa tahanan, upang magbigay ng tiyak na kapasalamat at pagtititagan sa mga puso ng mga anak doon sa nagbigay sa kanila ng buhay. Mula sa isang sipin, isinulat ni Abdul Baha, ang tunay na pag-iisang dibdib ng bahay ay ito.
na ang asawang lalaki at ang may bahay ay magkaisa ng kapwa pisikal at espiritual. Na laging pabutihin ang espiritual na buhay ng isa't isa at magtatamasa ng walang hanggang pagkakaisa sa lahat ng mga daigdig ng Diyos. Ang pag-iisang dibdib ng bahay ay isang pagbubuklod at magalang na pagmamahal sa pagitan ng dalawang panig. Yung mga panig ng nobya at nobyo, yun ang tinutukoy. Gayunman, dapat silang gumamit ng subdulang ingat at makilala ang pag-uugali ng isa't isa. Itong di magmamali na pagkakaugnay sa kanila ay dapat pagtibayin ng matatag na kasunduan. At ang kanilang layunin ay upang pagtibayin ang pagkakasundo, pagkakaibigan, pagkakaisa at upang matamo ang buhay na walang hanggan. Ito ang utos ni Bahawla. Sa Kitab Akdas, ang pinakabanal na aklat ni Bahawla. Magsipag-asawa o mga tao upang harinawa ay magsilang kayo noong babanggit sa akin habang kasama ng aking tagapaglingkod. So, ang pagkakasal ng bahay ay hindi lang yung magkasintahan ang magmahalan, magkaisa, kundi both parties. Hindi lang yung magulang nilang, kundi pati yung mga kaibigan, mga kamag-anak, para makamit natin yung pagkakaisa, pagkakasunto, na sinabi niya dito kanina ni Atud Bahag. Thank you very much to our local spiritual assembly members of Kahel, Difun Quirino. And it will also immediately followed by Mrs. Sally Rotas as she shares to us the reality of marriage. May we give her our full attention and appreciation. Hello mga friends, glory of God. So sabi ni Bahawla sa kanyang kasulatan about marriage, ito po ay pinagbuklod ng pag-ibig. Ang una ay pag-ibig, kaya nagkakilala sila sa pag-ibig. So sabi ni Bahawla, ayon sa mga turo niya, ang pamilya bilang sila ay mag-akasimbol ng isang pamilya, ng mag-asawa. So isang unit ng tawa ay kailangan turuan alinsunod sa mga tuntunin ng kaganalan. Ang lahat ng mga bertud ay dapat ituro sa pamilya. Ang integridad ng buno ng pamilya ng individual ng mga miyembro ay hindi dapat labagin. Ang mga karapatan ng anak, ng ama, ng ina, wala sa kanila ang dapat labagin. Wala sa kanila ang dapat arbitaryo kung paano ang anak ay may ilang obligasyon sa kanyang anak. Ang ina, kapatid na babae at iba pang mga miyembro sa sambayanan ay may kanilang mga prerogatives. Ang lahat ng mga karapatan at prerogatives na ito ay dapat pangalagaan. Ngunit ang pagkakaisa ng pamilya ay dapat na manatili. Ang pinsala ng isa ay dapat ituring na pinsala ng lahat. Ang ginhawa ng bawat isa, ang ginhawa ng lahat. Karangalan ng isa, karangalan ng lahat. So yun po yung payo ni Bahawla, pinaalala niya sa atin na ang pag-aasawa ay pinagbuklod sa pag-ibig at pagkakaisa, pag-uunawaan sa isa't isa. Yun lang po at maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you very much po, Mrs. Sally Rotas. At this point, ladies and gentlemen, it is my privilege to introduce the solemnizing officer of the Baha'is of the Philippines, bearing registry number 2022-29YR3B GLWT-2024. With her esteemed role officiating over the sacred union we are about to witness today, reviewing with the blessings and solemnity it deserves. Let us all welcome Mrs. Emelisa M. Parocha with our warmest respect and appreciation. Congratulations and binabati ko kayo sapagkat kayong dalawa ay tumutupad sa batas ng Diyos. Ang pag-aasawa ay batas ng Diyos, narinig natin kanina, na kung saan sinasabi na magsipag-asawa kayo o mga tao ng baha, sabi ni Bahawla, upang magkaroon ng mga susunod na pupuri sa Kanya. Iba po, kapag di tayo nag-asawa, wala nang susunod na salin lahi. Tama po ba? Kaya sila po ay tumutupad sa isang sagradong batas ng Diyos na lahat sana tayong mga tao ay gawin yun. Okay po, nang sa ganun po ay magkaroon ng patuloy na henerasyon na pupuri sa ating Panginoon na may likha ng lahat ng bagay dito sa paligid natin. Ako, so I, Emelisa M. Parocha, as your solemnizing officer for today, ako po ay nagpapasalamat kay Bahawla sapagkat sa muli ipinadala naman nila ako dito sa Quirino Province, which is dito na lang yata ako may kasama. Ano po, at masaya naman po ako at nakita ko kayo dito bilang mga pamilya ko sa Quirino Province. Anong bahay ay gagawin natin? At ito po ay napaka-simple. Ito lang po talaga siya dapat, pagdasal natin sila, magbasa ng mga kasulatan, at sila ay magre-recite o magbibigkas ng banal na berso na isinulat po ni Bahawla.
Okay po. So, sa kanila pong pagbigkas, recitation of vow for marriage, tinatawagan ko po ang dalawang witnesses, desired by local spiritual assembly of Kahel. Then, witnesses from the local spiritual assembly of the Baha'is of Kahel. Will you please stand in front of the two lovers? Okay, dalawang microphone ba? Sabay ba kayo? O ano gusto nyo? Isa-isa, tapos sabay? Ang mahalaga naman, ma-recite nyo ang pinaka-banal na verso para sa isang mag-asawa. We are very abiding by the will of God. Congratulations! Kayo po ay ganap na mag-asawa na sa mata ng Panginoon. Congratulations! Palakpakan po natin ang dalawang magkasintahan. Kasintahan pa lang sila na, no? Okay, so ito po ay igagawad sa nila ang Certificate of Marriage, hereby awarded to Frank Nel D. Guzman Pablo, son of Mr. Francisco Castillo Pablo and Mrs. Nelma Juliana D. Guzman, and Jenny Guevara Katsan, daughter of Mrs. Lisa Uyan Guevara, and signed by the chairman of the local spiritual assembly and a secretary of the local spiritual assembly, Mr. Leonardo Lacaden and Mrs. Biminda Pisa. So wedded in thy love, conjoined in servitude to thy holy threshold, united in ministering to thy cause. Make thou this marriage to be a threading light of thine abounding grace, of thine abounding grace. Napakalaki po kasi ng sagot niya. Right So ito po ay nagawad para sa inyo. so wedded in thy Pati po ang love, mga parents, tumayo po tayo. conjoined in servitude to thy holy threshold, united in ministering to thy cause. Ready, boys, boys. Make thou this marriage to be a threading light. So thine Hey, congratulations, Franklin and Jenny. Kayo po ay kasal na sa kasalang bahay. Ang susunod po na part ay gagawin natin ang sa linya naman po ng government. Ako po ay binigyan ng karapatan ng gobyerno ng Pilipinas upang po bibigyan solemnize o gawing legal ang kasalang bahay na ito. Sapagkat sa kasalang bahay, ang local spiritual assembly ay may ganap na otoridad upang ikasal sila. Kahit wala po ako dito, pwede silang ikasal. Pero po, ang problema natin, sa batas po ng gobyerno, ang sabi po ni Mahaula, ay obedience to the government. Kailangan po natin sumunod sa ating gobyerno. Kaya po ako nandito sa inyo ngayon. So, I, Emelisa Emparocha, I, with registry number 2022-29, YR3VGLTW, 3-2024, recognized by the Philippine Statistic Office of the Philippines, Arlen M. Divino, and the National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Philippines. So, ito naman po yung certificate na igagawad ko sa kanila. Ito po. Ito po. Pero po, kapag ito po kasi ang nai-register sa gobyerno ng Pilipinas, wala nang tanggihan. Ito po, pag napirmahan ko po ito, legal po sa bansang Pilipinas ang kanilang kasal. So, wala na pong makapaghihiwalay sa kanila kahit sino man po sa atin. Okay po. Ngayon, masaya ba kayo na pirmahan to? Siyempre, kaya nga po umabot na tayo sa ganitong panahon, ano? Sige. So, Frank Nel D. Guzman Pablo and Jenny Guevara Katsan, pakipirmahan po ang ating certificate kung kayo po ay talagang wala nang atrasan. Is the light that guideth and
Okay, kayo po ay mayroon ng Certificate of Marriage from the Local Tribal Assembly of the Bahais of the Philippines at mayroon rin po kayong certificate from the government. So ngayon po ay maririnig natin ang kanilang batian at sumpaan sa isa't isa or any message from each other. Meron ba? Habang kayo po ay nagsusuot ng inyong singsing bilang tanda ng inyong pagmamahalan, sabihin nyo ang gusto nyo sabihin sa bawat isa. Mamahalin ko habang buhay. Alam mo, nagsimula ito sa unang pagkikita natin sa akin. Noong May 23, 2016. For 8 years na natin. At the same time, sa unang chat mo, pinanggit mo na lawang pa. Ibig sabihin ay, God is the most glorious. Nag-reply naman ako na ako ba ito? Nung kasama niyo. At noon, nagkwentuhan ng kaibigan. At dito nagbugat ang pusong sa'yo. God gave the sign to meet you kasi at that time na gusto ko na talaga magkaroon din ng sinitawag nilang kasintahan at the age of 18 at ito ang nanganap ko. My first and the last. At nagparamdam sa akin ang pagmahal until now with years of love. And now, I start my vow in how deeply I am to heaven. At ngayon ay aking magiging asawa. Nanunumpa ako na mamahalin kita, susuportahan at gagawin lahat para sa aking pinagkasa. At para sa mabubuo ng ating pamilya. Naniniwala ako na nandyan ang Panginoong Diyos na gagabay sa atin sa mga gagawin natin mga hakbang para sa ating kinabukasan. Basta magtiwala ng tayo sa isa't isa. Sa Panginoong Diyos. Mahal kita ay nakulungan. Way back year 2016, summertime. Noong pinasang makikita tayo sa isang pagtitipon. I was 19 and you're 18. That time I was very single, praying, hoping. At waiting sa taong magmamahal sa akin ng buo at sapat. Moving forward, it was July 2, 2016. Nung official na naging tayo at halos 8 years na tayo ngayon. Hindi naging madali ang journey natin as couples. Madaming iyak, away at hindi pagkakaintindihan. Suman tayo sa mga pagkakataon na tayo ay sinuko. At nakakaranas na patuloy na sinusubok ang katatagan ng ating relasyon. Ngunit, hindi tayo nagpatinag sa mga ito. Ang tagpong ito ay ang una nating pinangarap at sinong mag-aakala na dumating na tayo sa mundo. At this moment, I thank God dahil nandyan ka, hindi man sa lahat ng panahon na kailangan kita. Nandyan ka sa mga masasaya at malulungkot na oras, araw at panahon. Madami akong kinakatakutan. Ngunit nandyan ka para sabihin natin ito at kakayanin pa natin sa susunod. Alam natin na ang pag-aasawa ay malawak ang saklaw. At sana'y matuto tayong pareho na lagi nating isipin ang ikabubuti nating dalawa at lahat ng nakapalibot sa atin. At sana'y madami tayong matutunan sa journey ito.
Hindi ko ipapangako at ipinapangako, pero ginagawa ko at gagawin ko pa na nandito ako nakasuporta sa iyong nais, napapahalaga ng bawat panahon na tayo magkakasama, nakasangga mo sa mga pagsubok, blessing, masasaya at malulungkot na mga araw, na magsumikap na mas maging mabuting tao at asawa. Stubborn man ako at crazy minsan, mabilis lang masaktan, mapaiyak, at sana'y pakaingatan mo ang aking puso at emosyon. Naway kapayapaan, respeto, pagmamahal at tiwala ang manatili sa ating dalawa at sa ating partido. Tatandaan mo na a happy wife is a happy life. I take you with gratitude as my husband. Yan, congratulations sa inyong dalawa. So, nakita natin, narinig natin, nadama natin yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ang sabi nga ni Abdul Baha, where there is love, nothing is too much trouble and there is always time. Where there is love, nothing is too much trouble and there is always time. Ano po? So, sa ngalan ng National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Philippines and the Philippine government, I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Ilapagan po natin sila at pagiging po natin ang mabuhay sa bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! I love mga friends. Maraming salamat po. So ngayon po, nanginig po yung mga kabayan po. Yan, ganoon talaga ang tunay na pagmamahal. Ano po? So, nasaksihan po natin ang kanilang kasal. Ngayon po ay sila na ganap na mag-asawa. Yung ating pong mga witnesses na nandito ngayon, witness, kaya po na-witness ninyo ang buong sagradong tungkulin nilang isinagawa. Inaanyayahan ko po kayo na pirmahan ito ating certificate sa harapan po nila. Bago po ang picture taking. Pakitawag na lang. Ayan, nulit po namin tinatawagan ng ating po mga members of the Local Spiritual Assembly of Cahel, Tibon, Quirino, Mr. Leonardo Lacaden as witness. And together with the Secretary, Mrs. Luz Biminda P. Sarto as witness. On deck will be Mr. and Mrs. Arnel B. Manilagaw. Gusto lamang po namin This very moment, right here and now, begins the journey of my dreams. On to forever, hand in hand with the one who matters most to me. I have tomorrow to look forward to, for God has given me you to have and to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold. Tableta ng pag-iisang bukid. Ang tanikalang nagbubuglod sa mga puso ng buong kaganapan ay ang katapatan. Ang mga tunay na nanginginig na pinagbuklod ay kailangang magpakita ng ganap na katapatan sa isa't isa. Kailangan ninyong ihandog ang inyong mga karunungan, ang inyong mga kakayahan, ang inyong mga kapalaran, ang inyong mga titulo, ang inyong mga katawan, at ang inyong mga katawan sa Diyos.
kay Bajaula at sa isa't isa. Hayaang ang inyong mga puso ay maging malawak, kasing lawak ng sa tinakpan ng Diyos. Huwag hayaan magkaroon ng bahid ng panibugho na mamagitan sa bawat isa sa inyo, sapagkat ang panibugho, katulad ng lason, ay kumikitil sa pinakaubod ng pag-ibig. Huwag hayaan ang pansamantala at di inaasahang mga pangyayari ng pagbabagong pamumuhay ay maging dahilan ng paghihiwalay ng bawat isa. Kung magkaroon man ng di pagkakaunawaan, gumawa ng lihim na pagsasanggunian sa isa't isa. At huwag hayaan na palakin ng iba ang maliit na bagay at gawin itong kasing laki ng mundo. Huwag magtanim sa inyong mga puso ng anumang hinanakit. Sa halip ay ipaliwanag sa isa't isa ang katuturan ng buong katapatan at pagkamaunawain, upang ito ay maglaho at di mag-iwan ng gunita. Piliin ang pakikisama at pakikipagkaibigan at tumalikod sa panibugho at pagkukunwari. Ang inyong mga kaisipan ay kailangang maging dakila. Ang inyong mga atikain ay maluningning. Ang inyong mga kaisipan ay espiritual, upang ang inyong mga kaluluwa ay maging puok silangan ng araw ng katotohanan. Tulutan ang inyong mga puso ay maging tulad ng dalawang malinis na salamin na nagpapalos ng mga bituin ng kalangitan ng pag-ibig at kagandahan. Magkasama ninyong banggitin ang dakilang mga adikain at makalangit na mga kaisipan. Huwag hayaang magkaroon ng lihim sa isa't isa. Gawin ang inyong tahanan na kanlungan ng pamamahinga at katahimikan. Maging mapagtanggap at hayaang bukas ang mga pintuan ng inyong tahanan sa mga mukha ng mga kaibigan at mga dayuhan. Tanggapin ang bawat panauhin ng may maalab na kalooban at hayaang madama ng bawat isa na ito ay kanyang tahanan. Walang sinumang tao ang makaunawa ng pagbuklod at pagkakaisa ng Diyos para sa mag-asawa. Patuloy na alagaan ang punong kahoy ng inyong pagbubuklod sa pamamagitan ng pag-ibig at pagmamahalan, upang ito ay manatiling luntian at mayabong sa lahat ng panahon at maghatid ng malinamnam na mga bunga para sa pagpawi ng karamdaman ng mga bansa. O mga minamahal ng Diyos, naway maging isang larawan ng paraiso ng Abha ang inyong tahanan, upang ang sino mang pumasok doon ay madama ang hubod ng kadalisayan at pagkakasundo at isigaw mula sa kanilang puso. Ito ay tahanan ng pag-ibig. Ito ay pugad ng pag-ibig. Ito ang hardin ng pag-ibig. Maging tulad ng dalawang magsing-ibig na ibon na humahapon sa pinakamataas na sanga ng punong kahoy ng buhay, na pinupuno ang kalawakan ng awit ng pag-ibig at kaligayahang walang kahulugan. Itatag ang simulain ng inyong pagmamahalan sa pinakaubod ng inyong katauhang espiritual at sa pinakapuso ng inyong kamalayan, at huwag itong tulutang maguho ng masasamang hangin. At kung pagkakaluban kayo ng Diyos ng magaganda at mapagmahal ng mga sikling, ilaan ang inyong sarili sa pagtuturo at pagsubaybay sa kanila, upang sila'y maging pinaluluoy ng mga bulaklak ng banal na hardin ng mga rosas. Mga ruisenyor ng uwarang paraiso, mga tagapaglingkod ng daigdig ng sangkatauhan, at mga bunga ng punong kahoy ng inyong buhay. Mamuhay ng magkaayon upang makita ng iba na kayo'y isang huwaran at nang masabi nila sa isa't isa. Masdan kung paano sila namubuhay na tulad ng dalawang ibon sa iisang pugad, sa ganap na pagmamahalan, pagkakabuklod at pagkakaisa. Wari bang mula sa lahat ng kawalang hanggan ay inaaangkop ng Diyos ang pinakaubod ng kanilang katauhan para sa pagmamahalan sa isa't isa. Sapitin ang huwarang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa inyo upang kayo'y maging bahagi agad ng buhay na walang hanggan. Uminom sa bukal ng katotohanan at tumahan sa luwalhati ng paraiso sa buong buhay ninyo. Ipunin ang mga walang kamatayang bulaklak, buhat sa hardin ng banal na kadakilaang kahiwagaan. Maging isang makalangit na magsing-ibig sa isa't isa at dakilang magsing-ibig na naninirahan sa paraiso ng pag-ibig. Itatag ang inyong pugad sa madahong sanga ng punong kahoy ng pag-ibig. Kumailan lang sa maaliwalas na kalangitan ng pag-ibig. Maglayag sa walang baybaying dagat ng pag-ibig. Maligo sa maningning na mga sinag ng araw ng pag-ibig. Maging matibay at matatag sa landas ng pag-ibig. Pabanguhan ang inyong mga ilong ng halimuyak na mga bulaklak ng pag-ibig. Iangkop ang inyong pandinig sa mapang-akit sa kaluluwang mga himig ng pag-ibig. Hayaang ang inyong mga layunin ay maging mapagbigay tulad ng maringal na higing ng pag-ibig. At ang inyong mga salita tulad ng kwentas ng puting mga perlas mula sa karagatan ng pag-ibig. Uminom
ng marami mula sa elixir ng pag-ibig, upang kayo ay patuloy na mamuhay sa katotohanan ng banal na pag-ibig. Heaven to hold, to cherish and honor, to love and call my very own, to share all I am with, body, heart, and soul. You are mine, as I am yours, to have and to hold.